General! General! Patawad, General. Magsalta ka. Naatasan po kayong samahan ng kalihim upang isagawa ang paglalason sa pinatalsik na Reyna. Sa Reyna? Si Reyna yun. Paano yung nangyari? Anong dahilan? Bakit sa akin binigay ang ganun tungkulin? Hindi ko po alam makasagutan. Ang tanging alam ko lang, nais nila ngayon maisagawa ang parusa. Ministro, 3 taon nang napatalsik ang dating Reyna. Sa palagay ko, hindi na nararapat ang gagawin natin ito. Wala na pong panganib. Isa itong pagkakamali. Siya ang ina ng ating mahal na prinsipe. Kapag naging hari na ang prinsipe, huwag ka mag-alala. Matatapos din ang lahat. Junshu, uminom ka rin. Alak lang ang sagot sa gagawin natin ngayon. Huwag niyo yung kabayo! Dali! Itabi niyo yung kabayo! Bilis! General! General! Pako! Aray! Ano nangyari? Ano nagay niya? Napilayan po siya sa kanyang paa. Ministro, patawad. Hindi ko sasadya. Nakita niyo lahat yun? Maski kabayo, tutol si gagawin natin. Kasi kung hindi, bakit bigla na lang yung natakot at nagwala? Tumigil ka! Nakainom ka ba? Nagawa mong uminom samantalang may mahalaga tayong misyon na dapat gampanan. Patawad, mahal na ministro. Patawad. Kaya mo pa ba? Kaya pa. Kahit ako'y napilayan, gagawin pa rin ang aking tungkulin. Hindi. Huwag mo ipagpilitan. At ikaw, mamaya ko ipapataw sa iyo ang iyong kaparusahan. Sa ngayon may ibang gagawin. Ikaw ang magdadala sa kanya sa manggagamot. Opo, ministro. Dahil sa iyong buktot na gawain at malupit na pag-uugali, naging isa kang malaking pabigat sa mga gawain ng palasyo. Gawa ng iyong pagiging ina sa ating minamahal na prinsipe. Pikit mata kong tinalikuran ng katarungan. Subalit dahil sa akin naunang pasya, inusig ako ng aking konsensya at nakaligtaan kong tugunan ang mga pangangailangan ng ating bayan. Kaya naman, upang tuluyan ng maputol ang iyong kasamaan, hinahatulang kita ng kamatayan. Gusto kong makausap ang mahal na hari. Kung yun ang kagustuhan niya, iinumin ko ang lasong nasa aking harapan. Tawagin niyo ang mahal na hari. Wala kang karapatang magdikta. Ito ang utos niya. Gusto ko siyang makita. Gusto kong siya ang magsagawa ng parusang pinataw niya. Pero alam kong hindi niya to kayang gawin sa akin dahil mahalaga ako sa kanyang pamamalakad. Ang ibang ministro, sila ang may kasalanan. Silang nag-utos na hatulan ako ng kamatayan. Tumahimik ka! Wala kang karapatang mga tuwiran at dungisan ng karangalan ng mga ministro. Kumanta ka. Kapitan, ihanda niyo na ang paglalason. Diyan lang kayo! Hindi maaari. Ako ang ina ng prinsipe. Gusto kong masaksihan niya ang gagawin niyang pagpatay sa kanyang ina. Ipatawag niyo siya! Tapusin niyo na ang babaeng yan. Isagawa niyo na parusa sa kanya. Huwag kayong makikialam! Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa aking likuran! Gawin mo na! Kung hindi ikaw mapapahamak, sundin mo ang utos ko! Hawakan niyo siya.
Huwag niyo akong hawakan! Lumayo ka! Wala kang karapatan! Huwag niyo akong alisan ng dangal. Ako na. Makakaya ko tong gawin na mag-isa. Ako ang ina ng prinsipe. Matuto kang gumalang. Huwag na! Huwag! Mahal na Reyna! Mahal kong anak, pamunuan mo ang bayang ito. Hinihiling ko sa iyong ipaghiganti mo ang kamatayan ko. Ina, ibigay mo sa prinsipe. Ibigay mo sa kanya para makita niya kung gaano kalupit ang mga taong ito. Kayong lahat na naging saksi sa aking kamatayan. Pagbabayaran ninyo ng malaki ang ginawa niyong ito sa akin. Anak ko! Mahal na prinsipe, Parating na ba dito yung mga nag-aalaga sa akin? parating na po sila, mahal na prinsipe. Huwag mo sabihin nakita mo ako, ah. Opo, mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe! Asa ka na? Pakita ka na! Mahal na prinsipe! Mahal na prinsipe! Pakita ka na! Asa ka na? Mahal na prinsipe! Mahal na prinsipe! Nasaan ka na? Kayong lahat na naging saksi ng aking kamatayan. Pagbabayaran niyo ng malaking ginawa niyong ito sa akin. Huwag niyo akong hawakan! Huwag na! Huwag! Huwag kayong makikialam! Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa aking likuran! Mahal na Reyna! Huwag niyo akong hawakan! Mabutit gising ka na.
Inumin mo. Makakabuti sa iyo yan. Paumanin po. Ang naalala ko, nahulog ako sa bangin. Nasugatan ka lang sa braso. Maliban dyan, wala ka na dapat alalahanin. Marami pong salamat. Pero, pasensya na. Kailangan ko na pong umalis. Maaari niyo po bang ituro ang daan palabas? Saan po ang daan? May bahid ng dugo ang iyong mga kamay. Subalit nararamdaman ko na isa ka mabuting tao. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Kaawawang kapalaran mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Maaari bang ipaliwanag niyo? Bakit po ako naging kaawa-awa? Ano pong ibig sabihin nun? 3 babae. 3 babae ang may hawak sa takbo ng iyong buhay. Ang una ay ikaw ang papatay. Kahit labag sa iyo at sa kanyang gawin yon. Ang ikalawang babae, ililigtas mo, subalit dahil sa iyo mamamatay siya. Ang ikatlong magiging dahilan ng iyong kamatayan. Subalit marami siyang buhay na ililigtas. Sabihin niyo sa akin, anong dapat kong gawin? Paano ko may iwasang mangyari ang bagay na yan? Iwasan mo makatagpo ang 3 babae. Pero paano po? Paano ko iiwasan makatagpo ang unang babae? Ang unang babae natagpuan mo na. Kaya ako nasabing kaawa-awa ka naman. Paano yung ikalawang babae? Hindi. Yung ikatlong magiging dahilan ng aking kamatayan. Kung ganun, kung mamatay ako dahil sa kanya, paano ko maiiwasan matagpuan ang ikatlong babae? Makakaligtas ka sa pangatlo kung maiiwasan mo ang ikalawa. Paano? Sabihin niyo na sa akin. Paano ko maiiwasan ang ikalawa? Sabihin niyo na po sa akin. Pero, ano ibig sabihin ng mga to? Nawala siya. Asan kayo? Sagutin niyo ako! Sabihin niyo sa akin! Sabihin niyo! Sumagot kayo! Ano pong ibig sabihin yan? Itong una, Gyum, ang ibig sabihin, isang walang galang kung magsalita. Itong ikalawa, Sun, nagpapakita ng pagiging mahinahon. At itong ikatlo, Ho, naglalarawan ng kabutihan. Lahat ito, babae ang kinakatawan. Kung gano'n ang unang babae, walang galang. Mahinahon ang ikalawa. Ang pangatlo'y mabuti. May kakilala ka bang nagtataglay ng nabanggit ko? Wala po akong alam. Kapag may gustong ipasang lihim na mensahe sa tao ang mga pantas, gumagamit sila ng hanjang. Ano pong lihim yun? Hindi mo alam kung ano. Pag binasag ang mga kataga sa hanjang at pinarapiraso ang mga bahagi nito, mababago ang kataga at mabubunyag ang isang sikreto. Halimbawa, sinabi ng ilan na ang anak ng puno ang nakatakdang mamuno sa atin. Isang puno at isang anak. Ang ibig sabihin nito ay yi. Sila ang nakatakdang maging pinuno. Kung ganun, ano pong nililihim ng mga katagang yan? Ang unang kataga,
nagpapahiwatig ng isang babae na nakatagpo mo ngayong araw. Maaaring kaibigan o kaya kakilala mo pa lang. Kailan mo pa ba ito nakuha? Kahapon ko lang po nakuha. Kung kahapon mo lang ito nakuha, may babae ka bang nakatagpo kahapon? Hindi may kakaila sa iyong mukha na may nakatagpo kang babae kahapon. Ibig sabihin lumipas lang babaeng unang nasulat dito. Itong ikalawa naman, may kaugnayan sa sapa at ulo. At itong ikatlo, may malaking kaugnayan sa babae at anak. Kung ganon, ang unang babaeng tinutukoy sa nakasulat ay si Rene yun. Pero, paano ikalawa at ikatlong babae? Sino sila? Asan kayo? Sabihin niyo sa akin! Sandali! Sabihin, mawa kayo. Sabihin niyo na! Huwag niyo ako iwan! Sabihin niyo sa akin! Huwag kayong umalis! Binabangungot ka na naman ba? 14 na taon na nakaraan yun. May nakilala ka na ba katulad ng sinabi ng ermitanyo? Dahil doon, hindi ka pa rin nag-aasawa hanggang ngayon. Malapit ka na mag-40. Hindi ka interesado makipagkilala sa mga babae. Ang sabi mo sa akin nun, balak mo nang iwan ang pagiging kapitan. Chunso, pinahihirapan mo lang ang sarili mo niyan. Wala tayong kasalanan. Dala yun na pagbabago ng panahon. Hindi mo yung mapipigilan. Nagbago ng Harot Dinastiya. Bakit ayaw mo makinig sa sinasabi ko? Kung tuluyan mo tatalikuran ang pagiging isang kapitan, paano mo bubuhayin ang sarili mo na marangal? Kailangan ko na umalis. Umalis? Kailan? Pagkatapos sa mga gawain ko. Bukas ng umaga. Nasisiraan ka na talaga ng bayat. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga mata niya. Sa akin siya huling tumingin bago siya bawian ng buhay. Ngayon naman, iba na ang hari. Napakalupit niya. Di ba? Nagawa niya ipapatay ang paboritong usa ng dating hari. Mapagiganti si Haring Yonsan. Nagawa rin ipapatay ng bagong hari ang kanyang guro na si Ginoong Jaseo. Nililipol niya ang lahat ng may kaugnayan sa dating hari. Paano pag nalaman niya ipinapatay din ng dating hari ang kanyang ina? Tiyak nagagantihan niya ang lahat ng may kaugnayan sa nangyaring yun. Ngayon naman, iba na ang hari. Napakalupit niya. Di ba? Nagawa niya ipapatay ang paboritong usa ng dating hari. Mapagiganti si Haring Yonsan. Nagawa rin ipapatay ng bagong hari ang kanyang guro na si Ginoong Jaseo. Nililipol niya ang lahat ng may kaugnayan sa dating hari. Paano pag nalaman niya ipinapatay din ng dating hari ang kanyang ina? Tiyak nagagantihan niya ang lahat ng may kaugnayan sa nangyaring yun.
Lady Min! Lady Min! Tinatawag niyo raw ako. Oo, ganun nga. Nagustuhan ng hari ang parang oso na may manok at ginseng na inihain sa kanya. Muli nating isasama yun sa handaan mamaya. Sige na. Apa. Malapit na bang mahanda ang lahat? Opo, madam. Patawad po, madam! Yan ang paborito ng hari. Hindi mo pa rin alam ang dami ng langis ng perilya na gagamitin. Nakakahiya ka! Ulitin niyo ang ginawa niya. Opo, madam. Tatangayin ang hangin ng bangong nakapaloob dito kung hahayaan niyo lang ito sa labas. Ako mismo ang gagawa ng huling hakbang. Opo, madam. Ako nang bahala dito. Magpalit ka na ng damit. Opo. Yung damit ko, kunin mo na. Opo, Lady Ching. Lady Ching, ako po si Myung-Yi Park. May kailangan ka ba sa akin? Maaari ko po ba kayo makausap? Halika, pumasok ka. Maupo ka. Magsalita ka. Ano yung sasabihin mo? Tungkol po ito sa pinhandang pagkain ng hari para sa kanyang lola. Yun ang espesyal na pagkain ng lola ng hari. Dahil namamanas ang kanyang mga paa at kamay. Pero Lady Ching, yung pong pagkain, nilagyan ni Lady Choi ng choo at sinidium. Sinamahan din po niya ito ng bawang. Hindi ba ang choo mabisa sa pamamanas? Tama kayo, Lady Ching. Pero dapat iluto. Dahil kung hindi, magdudulot ito ng pagkahilot, pagsusuka. At isa pa, mahihirapan kang huminga pag nakakain ka ng sinidium. Nakakasama yan sa pamamanas. Akala ko nung una, mabisa ito bilang pampalakas. Pero nalaman ko na ang katangian ng mga halamang gamot na ginamit ni Lady Choi sa pagkain yon ay hindi nakakatulong at walang bisa. Nag-aalala po ako sa maaaring mangyari. Mapanganib yun sa kalusugan ng lola ng mahal na hari. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Wala po akong duda. Kailan niya sinimulan? Ika-4 na araw po kanina. Ang ibig sabihin, nagsimula ito ng utusan si Lady Choi na maghanda ng nasabing pagkain. Bakit mo naisipang bantayan ang mga kilos ni Lady Choi? Aksidente lang po na makita ko siya. Sabihin mo, may iba pa bang nakakaalam nito? Ako lang po ang nakakaalam, mula ng iba. Sigurado ka? Opo. Umalis ka na. Palihim ko nga ayusin ang mga nabanggit mo sa akin. Huwag mo nang ipagkakalat ito sa iba. Opo, Lady Ching. Bekyong, halika sandali. Ano yun? Halika. May gagawin pa ako. Nasabi ko na. Nasabi mo na? Kanino mo sinabi? Sinabi ko kay Lady Ching. Mabuti naman. Siya na ang magsasabi kay Madam Choi kung anong nangyari. Anong sabi sa'yo? Siya na raw ang mag-aasikaso noon. Tinanong niya kung may iba pang nakakaalam. Sabi ko sa kanya ako lang. Bakit? Mas mabuti na yon. Bekyong, halika na! Kailangan ko nang umalis. May isang putahe para mamaya na uulitin ang pagkaluto. Ba't uulitin pa? Mamaya ko na lang ikukwento. Sige. Myung-Yi.
Anong kailangan mo sa akin? Para saan yan? Isang regalong pulbos galing China. Isa akong tagapaglingkod ng hari. Tigilan mo na to. Kung hindi pagbibigay, alam ko to kay madam. Huwag mo tong bigyan ng masamang kahulugan. Ito ay regalo bilang pasasalamat dahil sa pagliligtas mo sa akin. Ito na, tanggapin mo. Miyuyi, ano yan? Patingin nga. Ang ganda. Ito yung pulbong ginagamit ng mga babae sa China. Ang ganda nga. Miyuyi, halika gamitin na natin to agad. Sige. Pero kalabisan na yata ito. Napakaluho ng regalo niya. Ako wala akong pakialam. Pag may nabigay ng ganito sa akin, tatanggapin ko agad. Ayan. Anong ginagawa niyo dyan? Nakukuha niyo pang magkwentuhan samantalang marami pang dapat ihanda. Tayo na, madam. Sumama ka. Saan tayo pupunta? Pinapahanap ka sa amin ni Madam Choi. Gabing-gabi na. Tinatawag niya rin kami. Ba't wala pa siya? Bekyong, ikaw ba yan? Huwag kayong maingay. Tanggalin niyo na. Pati yung nasa bibig. Amin mong ginawa mong kasalanan. Pero wala po akong ginagawang masama. Huwag mo nang ikakaila. Umamin ka sa iyong kasalanan. Pero madam, anong kasalanan? Sabihin niyo po sa akin kung ano nagawa ko. Napakagaling mo rin pala magkunwari. Hindi, madam. May tungkulin kang dapat gampanan. Bilang tagapaglingkod, dapat mag-ingat ka sa iyong mga pananalita at pagkilos. Pananagutan mo yon. Hindi ka makikipag-ugnayan sa lalaki at hindi mo dudungisan ang iyong dangal. Yun ang sinusunod nating patakaran. Alam ko po yun lahat. At kahit kailan wala akong nilabag na patakaran. Wala palang nilabag, ha? Paano mo to papaliwanag? Yan. Ipinagbabawal ang pagtanggap ng regalo mula sa mga lalaki. Nagpalipas ka ba ng magdamag kasama ang kinatagpo mong lalaki? Oo, hindi. Sumagot ka. Totoo yan, madam. Pero nagawa ko lang yon dahil malubha ang sugat niya na nakuha sa isang aksidente.
Kinailangan niya ang tulong ko ng gabing yon. Anong tulong ang binigay mo sa kanya? Binigyan ko siya ng maiinom. Ginamot at nililisak ko rin ang sugat niya. Kaya pala nagawa niyang ibigay itong mamahaling regalo bilang pagpapasalamat sa'yo. Ni hindi ka nagdalawang isip na tanggapin to? Hindi, madam. Hindi po ganun yun. Tumigil ka! Huwag kang magsinungaling para lamang makaligtas. Dapat ipinagbigay alam mo muna sa amin kung talagang nasugatan nga ang taong yon. Hindi karapat-dapat ang tulong na binigay mo sa kanya. Kapalit itong mamahaling regalo na tinanggap mo ng buong puso kung wala nga namamagitan sa inyong dalawa. Aminin mo ng palihim kayo nagtatagpo at magdamag kayong nagsasama. Pero hindi, madam. Hindi po totoo yon. Walang namamagitan sa aming dalawa. Tama na! Sabihin mong nakita mo, 4 na araw na nakakaraan. Nakita ko po siyang pumasok man sa kanyang silid. Kasama ang lalaking sinasabi niya. Hindi. Hindi, madam. Hindi yung totoo. Hindi totoo yung sinasabi niya. Anong hindi totoo? May iba pang testigong nakakita sa ginawa niyong dalawa. Pero wala talaga. Walang nangyari sa aming dalawa. Tahimik! Sa bigat ng kasalanan na gawa mo, kailangan mabigat din ang parusang gagawin upang hindi ka maparisa ng iba. Hinahatulan kita ngayon ng kamatayan. Dahil sa iyong pagtataksil sa mahal na hari at sa iyong sinumpaang tungkulin, igagawad namin sa iyo ngayon ang parusang kamatayan. Huwag, madam. Para niyo ng awa. Hindi po ito makatarungan. Kumilos kayo. Hawakan niyo siya. Opo. Ibigay niyo na. Naway maging aral ito sa inyong lahat. Ganitong mangyayari pag nilabag niyo ang mga patakaran. May tao, madam. Dalhin niyo ang bangkay sa damuhan para hindi makita. Huwag kang umiyak. Pero bakit ganon, Tia? Nararapat ba yung gawin sa kanya? Nararapat lang. Bago lumago at magbunga ang isang halaman na alam mo makakasira sa iyong mga pananim, dapat itong putulin upang hindi makapang-agos sa mga biyaya ng lupa. Hindi mapapasa akin ang posisyong ito kung maawain ako sa kapwa. Kailangan maging tuso paminsan-minsan. Pamangking kita at ikaw ang dapat pumalit sa akin sa posisyong ito. Dapat lang. Isa itong karangalan at nagtataas ang katayuan ng ating pamilya. 5 sa ating ninunong humawak ng ganitong posisyon. Ito ang kanilang pamana at ipamamana ko rin sa iyo balang araw. Kaya naman ayoko mawala ang lahat ng ito. Ayoko masayang ang bunga ng ating hirap at pagod nang dahil sa isang babaeng hindi marunong manahimik. Magagawa kong iligpit ang sino mang humadlang sa aking mga pinaplano. Walang makakapigit sa akin. Kung kakayahan lang ang ating pagbabasihan, malayo maabot ng una nating ninuno ang posisyong ito. Alam mo ba kung anong kabuktutan ang ginawa niya? Pinaghanda niya ang hari ng taba ng baboy kahit na matindi ang pananakit nito sa tiyan. Pero bawal ang taba ng baboy sa pananakit ng tiyan. Hindi ba alam ng mga doktor niya noon ang bagay na yon? Hindi sila nakialam. Ang mga ministro at mga tagapayo ng hari ay madalas nagsasabuatan. Sila ang mga totoong nagpapatakbo at namamahala sa bansang ito.
Nalaman nito noon ang ating ninuno, kaya naman ginawa niya yun kahit buhay ang kapalit. Dapat nating tumbasan ang tapang na ipinakita niya. Iwasan mong maging mapagbigay sa mga taong walang maibabahagi sa pag-angat mo. Matuto ka mangilala sa may hawak ng tunay na kapangyarihan upang malaki ang iyong pakinabang. Pangalagaan mo ang ating angkan, pati na rin ang iyong kinabukasan. Tinanong niya kung may ibang nakakaalam. Sabi ko sa kanya ako lang. Bakit? Mas mabuti na yon. Si Myungi lang. Hindi. Anong ginawa nila? Ano nangyari dito? Gumising ka! Saklolo! Kailangan niya ng tulong! Bakit? Anong nangyari, Chunsu? Wala siyang mali at mahina ang tibok ng puso niya. Kailangan niya ng tulong. Dali-dalin mo sa loob! Ano pong sakit niya? May nainom siyang isang uri ng lason. Kung nalason siya, hindi na siya maililigtas pa. Wala na po bang pag-asa? Meron pa. Meron pa siyang pulso. Tumitibok pa ang puso niya. May palagay ako na nakainom siya ng panlaban sa lason. Ibig sabihin mabubuhay siya? Konting panahon na lang. Kinakailangan natin kumilos agad. Sumama ka sa akin. Ihanda natin ang gamot. Kukuha ako ng munggo sa likod. Pagkatapos iluto mo, kunin mo yung sabaw nun. Ipainom mo para magkaroon siya ng malay. Opo. Ito ng munggo. Kukuha naman ako ng halamang gamot sa labas. Pagkapainom mo ng sabaw nito, tsak magsusuka siya ng magsusuka. Mabuti yun, huwag kang mag-alala. Bigyan mo siya ng tubig pagkatapos. Nandun sa loob ang tapayan. Gagawin ko na.
Il minuto. Makakabuti to sa'yo. Il minuto. Inumin mo. Para mabuhay ka. Sandali. Anong lagay niya? Mahina pa rin ang pangangatawan niya. Pero nalampasan na niya ang panganib. Ano kayang dahilan uminom siya ng lason? Hindi ko po alam. Nakita ko lang siya habang naghihilamos ako sa sapa. Kaya dinala ko siya dito kaagad. Magkagayon man, niligtas mo siya. Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. Hindi po maaari yun. Nakainom na siya ng panlaban sa lason, hindi ba? Totoo yun, pero kung hindi mo nakita at hindi mo nadala dito para maalagaan, mamamatay din ang taong yun. Napakabuti ng iyong ginawa sa iyong kapwa. Magkagayon man, niligtas mo siya. Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. Sapa. Ibig sabihin nun, may kaugnayan sa sapa ang ikalawang babae. At ang ulo niya nakahilig sa tabi ng sapa. Siya na nga. Siya na nga ikalawang babaeng sinasabi ng ermitanyo. Ang ikalawang babae, ililigtas mo, subalit dahil sa iyo mamamatay siya. Ang unang babae natagpuan mo na. Makakaligtas ka sa pangatlo kung maiiwasan mong ikalawa. At yung ikatlong magiging dahilan ng aking kamatayan. Kung ganon, kung mamamatay ako dahil sa kanya, paano kung may iwasan matagpuan na ikatlong babae? Makakaligtas ka sa pangatlo kung may iiwasan mong ikalawa. Paano? Sabihin niyo sa akin. Paano kung may iwasan na ikalawa? Sabihin niyo po sa akin. Sabihin niyo! Sige, isuka mo. Huwag mo natakpan ang bibig mo. Myungyi, sana'y buhay ka pa. Sana'y nababasa mo ang sulat kong ito. Natakot ako nang malaman ko ang mga mangyayari. Pero bigla akong naalalang sinabi mo sa akin noon. Kayang lusawin ng sabaw ng munggo ang kamandag ng lason. Hindi ko alam kung makakatulong yan para maligtas ang buhay mo. Buhay ka pa ba, Myungyi? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yong masama.
Kung buhay ka pa, ito lang sana ang alalahanin mo. Wala akong nagawa para pigilan sila. Pero naniniwala akong wala kang kinalaman sa sinasabi nilang lalaki. Alam kong wala kang kasalanan. Huwag mo na ring isiping bumalik sa palasyo dahil manganganib lang ang buhay mo dito. At huwag mong ipaalam sa kanilang buhay ka pa. Magpakalayo-layo ka na sa akin. Magpatuloy ka sa buhay pero kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na ang taong lumuhod sa iyong harapan upang ihatid ang iyong kamatayan. Paalam, Yuni. Maaari ba akong tumuloy? Maaari kang umupo. Upo ka. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Kaya hayaan mong magbigay-pugay ako sa'yo. Kailangan ko na sa'yo magpaalam. Kaya lang, hindi ba nagpapagaling ka pa? Ayoko sanang patuloy sa inyong makaabala. Saan mo binabalak tumuloy? Sabihin mo, paano kita matutulungan? Nakahanda akong tumulong. Marami ka nang naitulong. Tama na yon. Utang ko sa'yo ngayon ang aking buhay. Paalam. Kailangan ko na ngayong umalis. Ang ikalawang babae, ililigtas mo. Subalit dahil sa iyo mamamatay siya.
Eto, kumain ka. Naku, wala po ako maibabayad para dyan. Walang bayad ito. Sige, kainin mo. Binigyan ko siya ng lugaw at gulay gaya ng sinabi mo. Akin na yung bayad. Ikaw mo siya matutulungan ngayong gabi. At ibili mo siya ng sapatos. Ay, naku. Ang daming pera. Huwag mo sabihin akong nag-utos sa'yo. Magbigay ka ng ibang dahilan. Ay, oo. Basta sinabi mo. Mahirap ang trabaho, kaya mo ba? Opo. Bahala ka na. Oh, yan na pala. Napakaganda naman ng servidora dito. Bago ka lang? Huwag niyo ako hawakan. Oy, saan ka pupunta? Tinatanong ko na kasama ko. Hindi pwede, dito ka lang. Eto, tagayan mo kami. Hindi mo ba narinig? Tagayan mo raw siya. Bob, dito ka lang. Minsan na kami makakita ng kasinggan mo eh. Bitiwan mo siya. Huwag kang makialam. Hindi ka dapat namamasukan. Hindi ka nababagay sa ganung lugar. Tayo na. Uy, teka! Ako na. Dahil sa akin nabuhay ka. Pero dahil din sa akin mamamatay ka. Pag sumama ka sa akin, malalagay sa panganib ang iyong buhay. Hindi na sa akin ang iniligtas mong buhay. Kung kaya,
isama mo na ako ngayon sa'yo. Labing-apat na taon ang nakakaraan na maging bahagi ako sa pagpatay sa pinatalsik noon sa palasyo na si Reyna yun. Nang gabing yun, nagising ako sa isang kuweba kasamang isang ermitanyo. Niligtas niya ako nang mahulog ako sa bangin. Sinabi niya sa akin, 3 babae ang may hawak ng aking tadhana ang nagpapatakbo ng aking kapalaran. Papatayin ko ang unang babae, subalit hindi siya mamamatay. Ililigtas ko ang ikalawa, subalit dahil sa akin, mamamatay siya. Ang ikatlo ang magdadala ng aking kamatayan, subalit marami siyang buhay na maililigtas. Pagkatapos binigyan niya ako ng 3 kataga na makakatulong upang makilala ang 3 babaeng nabanggit. Ang unang babae sa kataga ay si Reyna yun. At ang ikalawa ay ikaw. Na una ko iniligtas. Nakahanda ka pa rin ba sumunod sa akin? Kahit alam mong ako ang maghahatid sa iyong kamatayan. Kumusta, Ama? Nahuli mo ba? Nasaan po si Ina? Sabihin niyo na po. Kumusta, Ina? Sumunod ka sa akin. Ba't andyan ka pa? Sumunod ka sabi eh. Si Ina naman eh.